Hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito ulit tayo sa may Parkson pa para mag-update. Kasi alam ko dito sa lugar na to, malapit dun sa may circle, ay may mga na-relocate din. So papasyalan din natin to. Ikutan natin. Kasi alam ko ito na lang yung mga bakante, itong block na to. Tapos yung kabila nito. So umpisa natin dito, baka may makita. Dito kasi sa kabilang side na to, may mga tao na rin. Pero ito, bakante pa pala ito. Sa kabila na to yung kabilang side. Mga bakante pa yan. Pero ito rito, halos wala pa talaga. At yun yung circle doon, no? Tapos, yung isa nito, nandoon naman sa kabila. No? Yung in-upload natin kanina. May mga na-relocate na kasi doon. Halos puno na. Halos pa lang, pero may mga bakante pa naman. Pero halos lahat na ng mga bahay doon, malapit sa may gate ay may mga na-relocate na o may mga tao na may mga pamilya na nakatira. Okay? So ilipat natin yung camera natin para makita ninyo ng maayos. So umpisa natin to dito, itong block na to, itong gitna na to. Mukhang wala pa akong nakikita rito, pero doon sa kabila, yung kabila nito, no, sa likod nito, ay merong akong mga nakikita ng tao. Sana, hopefully, yung block na ganitong diretso na to ay may mga nalipat na o may mga nakatira na. Kasi may mga kuryente na yan. Ayan, oh. Okay? So, lipat natin camera natin. Okay, so ayan. Wala nga ako nakikitang tao. As is pa rin. Although, nilinis na itong area na to, ngayon ay nagkakatumataas na naman uli yung damo. So, ayan. Mga nasira na yung bintana. At parang nirepaint na nila ito. Parang maliwalas na eh. Tsaka parang, nililinis na ngayon loob, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Kita nyo? Ito parang winalisan na ito. Tsaka parang maliwalas na, maliwanag na ang dating. So sana hopefully, mapaterhan na. Diretsuin natin yan hanggang doon sa dulo para makita natin. Ito, nililinis na rin. Uy, ayun nga, nililinis na. Gandang hapon, boss. Nililinis na ni Kuya, oh. Okay. Very good. Mukhang, may nakikita na ako. Kita nyo doon, oh, sa kabila. Hindi naman tayo makakatawid. So, parang may mga tao na. So, parang excited ako na makita doon, na. So, alam ko maraming mga taga-Paranaque na gano'n dito, pero hindi na natin alam kung ano na nangyari na doon sa mga taga-Paranaque. Mukhang nawala na sila sa eksena na marirelocate kasi mga last year, may mga pumupunta na ditong taga-Paranaque kasi nga sila yung mga possible na marirelocate dito. Pero sa ngayon parang hindi ko alam. Yung sa kabila kasi doon, yung malapit sa gate ay mga taga-Bacoor din. Yung mga nalipat. Ito ay malapit sa circle na nitong Kalubkob, Molino, Halang, no? Itong kung nasaan tayo nandito ngayon. At mukhang wala pang nare-relocate ng mga taga-Paranaque. Yung kabilang side ay mga taga-Nabutas. So itong block na to, itong block ay block 21 at saka block 16. So yung kabila nito, yung isang side, may mga nakatira na, pero yung side na to ay wala pa. Itong block, ito 20 na ito. Ito 15. So ayun, nililinis na rin. Tingin ko nga may mga titira na dito. So congrats doon sa mga marirelocate. So sana yung mga taga-Paranaque na mga na-meet natin dito, mapasama kayo sa mga marirelocate dito. Kung hindi, ay yun lang. So dito yung block 1, kabila na to. At doon, Hyacinth yun. Tapos yung papunta na sa gate, dito tayo pupunta. Laki ng manok, oh. Sorry. Nasagasaan yung manok, kawawa naman. Buti okay pa siya. Okay, so ayun. Dito ay sa lugar nito, block 10 at block 15, wala pa. So, as is the same. Mukhang sa bandang dulo lang meron. Pero dito makikita nyo rin yung bahay. Since na wala nga nakatira, matagal na natitingga, so ganyan talaga nangyayari.
Totoong madaling nasisira ang bahay kapag walang tao, walang nakatira. 'Di ba? So katulad dito, ayan oh. Pasukin natin 'to dito sa block 10. So tingnan niyo nangyari na oh. Oh, may mumu. Wasak na yung tiles oh. Laki nang ire-repair dito. So kawawa yung developer. Doble gastos siya. Ayan oh. Wow. Sira, ire-refer na nila yan. So, yung inidoro, the same time, sana tawag dito, yung mga marirelocate dito, kung sakasakali, double check na ninyo yung magiging line ninyo ng water dito sa loob kasi baka mamaya may leak. Hindi nyo mapapansin. Ako, tumatagas-tagas na pala, baka mag-build kayo ng malaki. So, aware kayo, dapat pagka nalipat kayo dito, double check ninyo na sarado na lahat ng mga gripo ninyo, tingnan ninyo yung metro. Baka umiikot pa ng umiikot. Pagka dumating ang bill, sigurado, mapapakamot kayo sa ulo dahil sa laki nung magiging bill ng tubig ninyo. So, dapat aware kayo, check ninyo yung kontador pagka meron na kayong tubig. So, block 11, wala. At ito dito, mukhang doon sa bandang unahan lang, oh. Meron na ito, may mga tao na eh. Ayan oh. Ito, sira-sira na oh. So, may mga nag-aayos na. Ayan oh. Kita nyo ito, durog na ang pinto oh. Diba? Grabe no? Ganyan, nangyayari. Gaganda ng mga bahay. Kaso nga lang, hindi kagad talaga napapatirahan lang. Ayun lang nagiging problema. So, ayun oh. Ito mukhang dito sa lugar na ito may na-relocate na. May mga nalipat na. Oh, yun na nga. Oh, may mga tao na. Dito. Gandang hapon po. Taga saan kayo, kuya? QC po kami. QC kayo. Yung ibang taga QC doon sa kabila napunta. Meron din dito sa kabila. Okay. Sige. Congrats. Kailan lang kayo nalipat dito, kuya? Webis lang. Webis. Kumusta kayo dito? Yung unang gabi, nakakawan sila. Naku, yun nga pa pala, oo. Kasi karamihan sa nangyayari dito, dyan sa kabila, mga taga-Nabutas, yung first night din nila dito, na nakawan din sila. So dapat maging, Lahat po. Kahit yung mga yasin. Oo. maging talaga, tawag dito, vigilant. Kasi nanakawan sila, mga nakawan sa kanila, parang 3 cellphone, parang 15,000 cash. Cellphone, saka bag, saka ATM, saka pera. Diyos me. Grabe. Parang yung kadalasan dito sa lugar na to, yung mga unang nare-relocate dito, kinagabihan, kinabukasan, may mga nalulooban ng bahay. Opo, natanggal po kasi yung jelly. Oo, so dapat talaga mag-vigilant kayo. Minsan parang sinasamantala nila. Lagyan na kami ng ilaw eh. Oo nga. Tsaka minsan parang nung nakausap ko na taga-Nabutas, parang ang sarap daw ng tulog nila kasi yung cellphone nila, nilagay lang nila sa unan, nakuha pa din. Kuha pa. So parang may inaanong, oo, na para sumarap yung tulog mo. So hindi daw talaga nila namalayan. Makita na lang nila yung pader nila kinabukasan, may mga bakat na ng paa. Kaso nawala na yung mga cellphone nila at pera na Kasi mababawi na. Ayun na nga eh. So yung parang sinasamantala, pagod ka, dahil sa pag-ayos, paglilinis. Unang araw ng relocate namin yun eh. Kaya, tsaka siyempre yung stress dahil siyempre, hindi mo alam yung dadatnan mo, ano ba yung sitwasyon, di ba? Maraming. Sige, salamat. Karamihan ganun, mga nangyayari, yung first night. Ayun pa, oo. Adjustment time pa. Adjustment pa. Kumusta naman ano naman po masasabi sa mga bahay? Maganda naman yung bahay talaga. Ayun kasi talagang dito sa relocation site, hindi ganun kadaming oportunidad, hindi katulad sa syudad na dikit-dikit yung mga establishmento, mga negosyo. Dito, ayun, talagang oo. Ganun din naman sa syudad, pag wala ka rin trabaho, gutom ka din. So, kailangan mo lang talaga magsumikap, magsipag. So, yun. Yun yung, paano yung mga anak nyong nag-aaral? Tigil? Transfer po. Itatransfer na agad. Ang mga high school na. Opo. Meron ding eskwelahan dito sa kabila.
Pag ano nyo ng Erica, pagkalabas nyo lang, may pabahay din kasi dyan. May eskwelahan din from kinder Saka sila nakaano eh. na transfer dito. Kalubkob. O, dito. Oo. Sa may halang. Halang na yan dyan eh. Ito kasi kalubkob. Yung halang na dyan, yung high school dyan. Oh. Meron din dito sa kabila. Tingnan nyo kung alin na mas easy access. Yung dito ba? O doon sa kabila, dito sa may kabila. Pag labas nyo ng gate dito, lusot kayo pabahay din yan. Dire-diretso lang kayo palabas yan. Ano ng kalsada, Malainim Bago Barangay. Yung mga pabahay din sa kabila, nung pasok lang kayo doon, makikita nyo na yung school doon. From kinder to hanggang ngayon ay third year high school pa lang. Kasi parang 2 years na nagbubukas pa lang siya. Tingnan nyo kung alin yung parang mas mabilis na accessible na pwedeng walking distance. Kasi sa akin parang mas malapit dito compare dito. Dito na po namin sila na... And by next year, tingnan nyo, medyo ano nyo, i-survey ninyo kung alin mas mainam. Sabi naman daw po kasi magtatayo at mas panibagong eskwelahan dyan. Dito sa, ang alam ko dito rin sa loob magtatayo. Meron din dun sa kabila, yung sa may Naik View, sa dulo nito, magtatayo. Pero siguro baka mga ilang taon pa bago maano yon. Pero ngayon, yung nandito isa, kabubukas pa lang, yun, yung pinakaalam kong malapit na pwede. Yung may gate lang, maano yung gate dito eh. Sakop ditong Parkston. Sige, ayun, salamat ha. Ingat-ingat kayo at medyo talagang pagka mga bago, yun, sinasamantala nila. Kasi alam nilang may makukuha. Salamat sa inyo. Kasama ko kayo sa video ko, ating kuya. Ha? Thank you. Shoutout to sa inyo. Sige po. So, ayun na nga. Mga taga Quezon City naman yung mga nalipat dito. Gandang araw po. At ayun, nakakalungkot lang dahil meron na naman na biktima ng mga akyat bahay. No? Magandang hapon po. Sinasamantala nila yung mga bagong nalilipat na pagod. So, pinapasok yung bahay. At yun, meron ngang tawag dito, nakuhanan na naman ng pera. Kawawa naman. Ayaw talagang lumaban ng parehas ng mga kababayan natin. So, yun lang yung circle na. So, yung last lang. Yung kabila naman dito, mga taga Nabutas na relocate. So, nilooban din sila. Nakuha, napakaraming nakuha. No? Ilang cellphone, tapos cash. Dito naman, mga taga Quezon City naman ay ganun din na nangyari. First night, na nakawan din sila, nawala din yung tawag dito, magiging allowance nila sa pagsisimula dito nila sa pabahay. Okay, so yun, kung sino man yung makakapanood sa mga video natin, no, na possible na marirelocate sa mga pabahay, especially dito sa may Kalubkob, no, medyo maging vigilant po kayo. Pagka first night, no, medyo i-secure ninyo yung mga pinto ninyo, bintana ninyo kasi uso dito sa lugar dito sa may Kalubkob, no? Halang, Molino na ninanakawan yung mga nare-relocate. So ganun po yung mga nangyayari. So sabi nga ni Kuya, yung nagtitinda ng pagkain, ng tinapay, halos lahat daw, no? Na mga na-relocate. Yun nga, ito, mga taga Quezon City. Nalooban. Oo nga pala, yung doon din sa kabila, sa may papuntang Naik View. Mga taga Quezon City, first night din, ganun din. So kaya yun, kung sino man ho yung marirelocate, makakapanood nito, ay maging vigilante po kayo. Secured ho ninyo yung pinto ho ninyo. No? Na hindi ho kayo maluuban ng mga masasamang loob. So nakakalungkot lang para doon sa mga kababayan natin na mag-uumpisa ng buhay nila sa mga relocations at sa mga pabahay ng gobyerno, nananakawan pa o ninanakawan pa ng mga kababayan ho nating mapagsamantala o sabihin natin salbahe. No? So yun lang. So sana mahuli kayo para wala na kayong maperwisyo. Kasi kawawa yung mga kababayan natin, di ba? Hindi naman sila mga mayayaman tao. Bakit kailangan nating gawan ng hindi maganda yung mga kababayan natin? Siyempre, alam naman natin, naghihirap sila. Kaya nga sila nirelocate, gawa ng nakatira sila sa squatter area. So talagang survival yung pamumuhay, no? Yung perang kaunti, pagdating dito, talagang pinipilit nila o para gagawin na maging panimula nila sa buhay na pagtira nila sa mga pabahay ng gobyerno. So yun, medyo napapaba ng kwento ko, inulit ko, doon sa mga
bagong marirelocate sa mga pabahay ng gobyerno, i-secure din ninyo yung first night ninyo, yung bahay ninyo, yung pinto ninyo talagang sarado para hindi kayo magawa ng masama o hindi kayo mapagnakawan. Kasi uso dito, no, na yung mga unang gabi na mga nare-relocate ng mga kababayan natin ay ninakawan. Pangalawa, kapag ka nagkaroon na ho kayo ng tubig, double check ho ninyo. Pagka sarado na yung mga gripo ninyo, i-double check ninyo yung metro ninyo, tingnan ho ninyo. Dahil meron nung accident din na merong na-relocate dito, nagbill ho siya ng halos 13,000 plus sa loob ng 2 buwan. Kasi may leak yung line, no? Sa loob ng bahay nila na hindi nila namamalayan. So hindi naman nila chinik yung metro, umiikot yung metro kahit hindi nila ginagamit yung tubig sa loob ng bahay. So yun, ang gagawin ninyo, no? Para secured, pinatay ninyo yung mga gripo sa loob ng bahay, tingnan ho ninyo yung metro ninyo kung umiikot pa. Kasi kung umiikot pa, wala namang gumagamit ng tubig, 100% may leak ho yun. I-report na po ninyo yun sa developer, no, para magawa na ho nila ng paraan, maayos na po nila. Kaysa po, mag-bill po kayo ng malaki. So yun po, paalala ko lang po sa inyo. So yun po yung unang gagawin ninyo kapag ka marirelocate ko kayo sa mga pabahay ng gobyerno na katulad po nito mga nakikita natin. So nakakatuwa lang, shoutout kila kuya, ay halos lahat na, no, ng mga bahay dito sa Parkstone na-occupy lang. Pero ang ini-expect ko na marirelocate dito na namimit natin ng mga last year ay mukhang hindi pa natin sila daupang palad o nakaka-face to face na mga kita ng mga nag-request natin. Pero halos mamuno-muno na yung mga bahay dito. Pero ay, shoutout kay kuya. Pero may mga natitira pa namang bakante. Baka sakaling malipat na o maging isa na kayo dun sa mga malilipat. So, sana po. Okay, so yun, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. At ang mga nagsasubscribe, maraming pong salamat sa inyo. Go na po tayo.